Gusto mo bang makaiwas sa eye infection ngayong tag-ulan? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung paano maiiwasan ang mga eye infections ngayong tag-ulan. Tara, let's discuss. Tapos na ang tag-araw at nagsisimula na ang panahon ng tag-ulan. At alam naman natin na tuwing tag-ulan ay hindi lamang baha at sipon ang kalaban natin. Dahil dumarami rin ang kaso ng mga eye infections kapag tag-ulan. Kaya pag-usapan natin kung bakit nga ba mas madalas ang mga infeksyon sa mata kapag tag-ulan at paano ito maiiwasan. Tuwing tag-ulan kasi ay mas maraming organisms tulad ng bacteria at virus na nagkalat sa paligid. Dahil madalas basa ang ating mga paligid, maputik, may mga maruruming tubig ng baha, at pati yung hangin ay mabasa-basa. Sa mga ganitong kondisyon ay mas mabilis magkalat ang mga sakit tulad ng sore eyes or conjunctivitis na dulot ng pwedeng bakterya or virus. Hindi lang yan, pwede rin pumasok ang bakterya mula sa maruming tubig at sa madalas na paghawak ng kanilang mga mata. Kaya kung napansin nyo ay mas madalas yung pagkaroon ng sore eyes kapag tag-ulan. Pero ano nga ba ang sore eyes? Ang sore eyes or conjunctivitis ay ang pamamaga ng parte ng mata na tinatawag na conjunctiva, na kung saan pwedeng magkaroon ng simptomas ng pamumula ng mata, pagkakaroon ng matubig na luha o di kaya ay muta, minsan ay pwedeng magkaroon ng pangangate ng mata, at pwede rin makaramdam ng parang may buhangin sa loob ng kanilang mga mata. Ang madalas na sanhi nito ay dahil sa virus na tinatawag na adenovirus, na siya ring madalas mag-cause ng common colds or pagsipon, na mabilis kumalat at pwedeng maipasa through eye-to-hand contact, na kung saan sa mata na may impeksyon ay nahawakan at naipasa ito at nahawak sa mata ng ibang tao. So kahit mabilis ito makahawa ay hindi naman ito napapasa sa pamamagitan lang ng eye-to-eye contact o kaya nagkatabi lamang kayo. Pwede itong maipasa sa pamamagitan ng maruming kamay, sa pag-share ng mga tuwalya, sa pag-share ng mga make-ups, or sa pag-share ng mga personal belongings na pwedeng tumama sa mata ng may conjunctivitis. Dahil mabilis ito makahawa ay dapat iwasan ng merong conjunctivitis na humawak sa kanilang mga mata para hindi ito mapasa. Bukod sa virus ay pwede rin magkaroon ng tinatawag na bacterial conjunctivitis na dahil sa bakterya. Ang pinagkaiba nito sa viral conjunctivitis ay madalas mamuta ito na kulay green or kulay yellow, na minsan sa sobrang lagkit nito ay mahirap buksan ang mga mata sa umaga dahil nagkakadikit-dikit na ang mga ito. Kapag tag-ulan kasi ay madalas tayong nakakasalamuha sa mga maduduming tubig, sa mga baha at iba pa. At hindi natin na mamalayan na naipapahid na pala natin ang ating mga maruruming kamay sa ating mga mata. Kaya dito nagsisimula ang impeksyon sa mata. Hindi lang viral or bacterial conjunctivitis ang pwedeng makuha sa tag-ulan. Pwede rin magkaroon ng tinatawag na fungal conjunctivitis dahil naman sa fungus, lalo na kapag merong sugat ang inyong mga mata. Although mas bihira ang fungal infection, ay mas malala ito at mas seryoso kapag nagkaroon ka nito, na pwedeng mag-cause ng malala at permanenteng pagkabulag kapag hindi naagapan. Kaya napaka-importante talaga na mapanatili nating malinis ang ating mga mata. May video na nga pala ako about conjunctivitis or sore eyes na pwede nyong panoorin para sa mas detalyadong discussion about sa sakit na ito. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga practical na paraan para maiwasan natin ang mga ganitong impeksyon. Unang-una, ang pinaka-importante ay wag na wag nyong hahawakan ang inyong mga mata kapag galing kayo sa labas at hindi pa kayo naghuhugas ng inyong mga kamay. Dahil ang ating mga kamay ay madaling kapitan ng mga virus
lalo na kung madalas tayo maghawak sa mga doorknobs, sa mga railings at iba pa. Kaya ugaliin na parating maghugas ng inyong mga kamay gamit ang sabon o di kaya magdala kayo ng mga hand sanitizer kapag kayo ay lalabas. Pangalawa, kapag nabasa ang mukha mo ng ulan, ay siguraduhin na punasan ang inyong mga mata gamit ang malinis na panyo. Iwasan ang paggamit ng mga maruruming tuwalya or panyo or kahit pinahiram lamang sa inyo dahil sa simpleng pagpahid ng tela sa inyong mga mata na may virus ay pwede itong ma-impeksyon kagad. Kung kaya't magdala kayo parate ng sarili ninyo na malinis na panyo kapag kayo ay lalabas. Pangatlo, kapag meron kayong contact lens ay kailangan doble ang pag-ingat kapag tag-ulan. Huwag nyo na lang isuot ang contact lens ninyo kapag merong outbreak na ng sore eyes sa inyo or sa bahay ninyo. Siguraduhin na kapag isusuot ang contact lens ay dapat malinis ito at huwag nyo na lang suotin kapag kayo ay pupunta sa pwedeng maduming lugar. Actually, sa panahon ng tag-ulan ay mas safe pa rin na isuot nyo na lang ang inyong mga salamin kaysa isuot ninyo ang inyong mga contact lenses. Ito ay para makaiwas sa impeksyon at sa mga pwedeng komplikasyon nito. Pang-apat, kung meron kayong mga kakilalang may sore eyes, ay iwasan ang paghiram ng mga personal na gamit na nilalagay sa mata. Huwag din kayong makipagkamay nang hindi kayo maghuhugas pagkatapos nito. Dahil ang mga virus at bakterya ng sore eyes ay pwedeng tumagal sa mga bagay ng ilang araw. Kaya kahit wala nang nararamdaman ng sintomas, ay pwede pa ring makahawa ito. Panglima, kung ikaw ay may sore eyes, ay mas mainam na umiwas ka muna sa pagpasok sa eskwelahan o di kaya sa trabaho. Ito ay para hindi ka makahawa sa iyong mga kasama. Gumamit ng hiwalay na tuwalya, bedsheet, pillowcase or kahit anong dumidikit sa mata, siguraduhin na laging maghugas ng kamay at kung maaari ay huwag niyong hahawakan ang inyong mga mata. Siguraduhin na magpa-check up sa inyong mga doktor dahil merong mga eye drops na pwedeng ibigay para mas mapabilis ang paggaling ng inyong mga sore eyes. Siguraduhin na ang gagamitin yung mga eye drops ay galing sa inyong mga ophthalmologist at hindi nyo nabili online lamang or bigay lamang ng kung sino man. Pag pinatak ang gamot, ay hilahin ang lower lid, ipatak ang gamot ng malayo at siguraduhin na hindi ito didikit sa pilik mata para hindi ito makontamina. Siguraduhin na magpapatak sa tamang oras na binigay ng inyong mga doktor. At maghugas ng kamay bago at pagkatapos magpatak ng gamot. Siguraduhin na tama ang dalas at dosage ng pagpatak at mag-follow up ng tama para malaman kung ipapahinto na ang gamot. Dahil hindi pwede na kayo lamang or biglang ihinto lamang ang paggamit ng pamatak at gamot. Kung bigla namang mamula, magmuta, parang may buhangin ang inyong mga mata, nang dahil ito ay nalagyan ng maduming tubig, ay huwag itong baliwalain at ipa-check up kagad sa inyong mga ophthalmologists. Meron kasing mga impeksyon sa mata na malala na kailangan makita kagad at magamot kagad. At mas maganda kung maagapan kagad ito bago pa ito lumala. Ang paggamit naman ng shades o kaya proteksyon sa mata ay okay lamang kapag tag-ulan para maiwasan ang pagtalsik ng tubig sa ating mga mata. Pero siguraduhin din na malinis ito bago ito suotin para makaiwas din sa impeksyon. At siguraduhin na hindi masyadong madilim ang inyong mga paningin para maiwasan ang aksidente or makabangga. Pwede rin itong proteksyon para maitago ang pamumula ng mata at para maiwasan ang paghawak sa mga mata dahil may nakaharang dito. Kapag tag-ulan ay mabilis talaga kumalat ang mga sakit, lalo na ang eye infections. Pero kung tayo ay magiging maingat, mapanuri at susunod sa basic hygiene, ay pwede itong maiwasan. Hindi lahat ng sore eyes ay simple lamang. Meron kapag hindi naagapan ay pwedeng mag-lead sa iba't ibang komplikasyon. Kapag meron kayong nararamdaman na kakaiba sa inyong mga mata, ay iwasan ng pag-self-medicate at magpa-check up kayo sa inyong mga doktor sa mata. Dahil hindi lahat ng gamot ay pare-pareho at merong mga ibang pamatak na pwedeng magpalala ng inyong mga sakit sa mata. Kung meron kayong kakilala na may sore eyes, ay i-share nyo lamang sa kanila ang video na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung paano makaiwas sa eye infection ngayong tag-ulan. Please don't forget to like,
Comment kung may mga questions or suggestions kayo yung topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.